Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, it's... ito, sinupalpal po ni Pangulong Bongbong Marcos si Vic Rodriguez. Alam nyo kasi mga kababayan na ito si Vic Rodriguez, wala ring tigil eh. Kakadakdak mga kababayan. At paulit yung kanilang sinasabi tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Alam niyo mga kababayan, kapag napapakinggan ko to dati diyan po sa sa Maisog rally nila. Ito talagang hindi ko na pinakikinggan kasi paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Paulit-ulit na itong ating presidente ay adik, itong ating presidente ay bangag. Tapos lagi nilang sinasabi magpa-hair follicle test, magpa-drug test. Dati pa nga nagpa-drug test ang Pangulong Bongbong Marcos eh. Di ba? Nagpa-drug test siya sa St. Luke's. At tumabas ang resulta negative. Kasi ganito yan mga kababayan eh. Kahit araw-araw pa magpa-drug test ang Pangulo, kapag ang resulta ay negative, sasabihin nyo, hindi yan, fake yan. Diba? Wala mangyayari. Bakit siya susunod sa inyo unang-una? Huyo ba? Dating tauhan ka lang ni Presidente Bongbong Marcos. Di naman presidente, uutusan mo magpa-hair follicle test. Dati pa nga siya nagpa-drug test, ayaw nyo lang paniwalaan. Kahit pa magpa-drug test ang Pangulo at maging negative, hindi nyo naman paniniwalaan eh. So itong si Vic Rodriguez, papansin. Kasi nga, tumatakbong senator, akala niya, kapag siniraan niya ng siniraan ng ating Pangulo, makakakuha siya ng simpatya ng tao. Ngek-ngek mo. Sa totoo lang hindi pumapasok to sa sa top 12. Top 20 nga ata, hindi pumapasok mga kababayan eh. Hindi pumapasok to eh. Bakit siya iboboto ng taong bayan? Ano ba nagawa niya? Nag-ano lang siya, paaso-aso kay Presidente Bongbong Marcos dati. At merong chismis, may blind item na talagang merong isang tao ni Presidente Bongbong Marcos na kampanya pa lang talagang kumamal ng milyong-milyong pera. At merong mga iba't ibang mga account sa ibang bansa. Sino guilty ron? Hindi ka ba guilty ron na Mr. Vic Rodriguez? So ayan po yung naglalabas sa mga balita laban dito at yung position for sale diyan sa Malacanang. So ito si Vic Rodriguez, wala rin pong credibility. Kung manira sa Pangulo, akala mo kung sino, huyo naman. Di ba? Sabi ko na nga ba sa inyo mga kababayan ito dakdak ng dakdak yan sa Maisog. Meron po kasing sariling interes. At ito na. Nagagawa, panayang paninira sa presidente dahil gusto tumakbong senator. Akala naman niya, boboto siya ng taong bayan. Ngayon pa lang hindi nga pumapasok to sa sa top 12 Top 20 siguro. Hindi pa nga ata pumapasok sa top 22 So itong si Vic Rodriguez, ito na naman. Sabi niya, magpa-hair follicle test ng Pangulo. Ulit-ulit na lang ganyan Sabi ko nga sa inyo kahit araw-araw magpa-drug test ang Pangulo, kapag negative ang resulta, hindi niyo naman paniniwalaan Para kayo mga siraulo ito, nasabihan ka tuloy ni Presidente Bongbong Marcos na na ikaw ay mahinang nilalang. Weak ka sabi niya weak. Isa ka mahinang nilalang. Kahit nung nagtatrabaho ka pa raw kay Presidente Bongbong Marcos, ikaw ay weak. Lagi mo sinasabihan si Presidente Marcos na weak leader, pero si Presidente Marcos ang mismo nagsabi, ikaw ang weak. Mahinang nilalang ka. Kaya, ang ginagawa mo, puro paninira. Kasi ito lang naman mga kababayan, kung totoo lahat ng binibintang ninyo, bakit hindi kayo magsampa ng kaso? Sampahan nyo ng kaso, Presidente. Sinasabi nyo, adik ang Presidente, sige, sampahan nyo ng kaso. Nasabi tuloy nila, ito raw ay public trust. Betrayal of public trust. Kaya sabi ni Pangulo, ano naman kinalaman ng hair follicle test? Diyan sa sinasabi ni Vic Rodriguez na public trust. Pakinggan nga natin itong interview kay kay Presidente Bongbong Marcos. Tungkol nga yung sa sinasabi ni Mr. Vic Rodriguez. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No.
No, why should I do that? That's, what he's saying, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? O yun. O, mahinang nilalang ka daw. O, puro ka kahit nung nagtatrabaho ka pa, ayun yung weakness mo. Kilalang kilala ka ng Pangulo kasi di ba nagtrabaho ka nga para sa kanya. At eto mga kababayan, yung hair follicle test, anong kinalaman doon sa public trust na yan? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba, hindi walang connection yan. Abogado ka pa naman, Attorney Vic Rodriguez. Pero halatang halata na ang ginagawa mo ay pamumuliti ka lang. Hindi talaga ito kumbaga hindi ka nagsiservisyo sa bayan Nauuto mo lang talaga yung mga DDS kasi paniwalang-paniwala sila sa'yo. Pero ang totoo, wala ka. Mahinang nilalang ka. At saka tama yung sinabi ni Presidente Marcos Unang-una, kung ganyan pala ang alam mo, bakit nagtrabaho ka kay Presidente Bongbong Marcos? Diba? Bakit nagtrabaho kung ano-ano palang nalalaman mo na sinasabi mo sa sarili mo? Bakit nagtrabaho ka? Kay Presidente Bongbong Marcos to nga Kung naniniwala ka raw sa pinagsasabi mo, bakit ka nagtrabaho kay Presidente? Alam mo, Mr. Vic Rodriguez, sa totoo lang ito mga kababayan, lahat ng sinasabi ni Vic Rodriguez ay para lang sa pansariling kapakanan. Paninira, meron siyang yung mga sinasabi kasi nga, gusto niyang sumandal sa mga Duterte. Gusto niyang sumandal sa mga kampi niya. Kasi sa sarili niya, wala naman siyang wala naman siyang ibang masasabi. Paulit-ulit na lang yung sinasabi niya. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ikaw ang mahinang nilalang, ikaw ang weak Mr. Vic Rodriguez. Pinagtawanan ka lang ni Presidente. Hindi, pinagtawanan ka lang di ba pinagtawanan ka lang? Puro ka dakdak, puro kayo sigaw na si Presidente Marcos ang weak leader. Pero ano ang totoo? Ikaw ang weak, ikaw ang mahinang nilalang, Mr. Vic Rodriguez. Tigil-tigilan mo na yung paninira kay Presidente. Unang-una, alam mo ba magiging senator ka? Wala. Ganyan ka. Tingnan mo nga yung survey. Huwag ka maniniwala sa survey ng mga DD shit. Yung gawa-gawa niyong survey. Doon ka tumingin sa mga lehitimong survey. Hindi ka nga pumapasok So wag ka nang umasa. Huwag ka nang umasa, Mr. Vic Rodriguez. Talagang sigurado olats ka. Wala nga kahinatnan yung paninira mo. Baka pagdating ng araw, makakasuhan ka pa at iwanan ko ng mga kakampi mo. Di ba? So yan mga kababayan. Supalpal. Itong si Vic Rodriguez kay Presidente Bongbong Marcos. Okay mga kababayan, at ito, gusto ko na rin ibahagi sa inyo. Ito po yung lumabas sa Social Pulse Philippines. Ito po yung top performing mayors dyan po sa National Capital Region. Itong nakaraang pong buwan ng Disyembre taong 2024. Ito po ang mga nanguna. Joy Belmonte ng Quezon City. Vico Soto ng Pasig. Pangatlo po si Rubiano Calixto. Siya po ang pangatlo sa Pasay City. At ang pang-apat po, congratulations, Mayor Hani Lacuna sa lungsod ng Maynila. Yan po top 4 na yan mga kababayan, panay line of 9 po yung nakuha nilang grado bilang mga top performing mayors yan po sa NCR. At pagkatapos ng line of 9, ito na line of 8 na lahat. Sumunod po si Abby Binay, Gatchalian, West Gatchalian ng Valenzuela, Eric Olivares ng Parañaque, Chanco John Ray ng Navotas City, Jeannie Sandoval ng Malabon at Teodoro Marci ng Marikina. Ayan po ang top performing mayor. So, pang-apat po, congratulations kay Mayor Hani Lacuna. Talaga ng mga kahit medyo pilay ang Maynila dahil baon sa utang, talaga naman tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. At pinapakita ni Mayor Hani Lacuna na kahit gano'n, kahit mabigat ang dalahin, ang bitbitin ng Maynila, nagagawa niya pa rin ang kanyang trabaho. At ito mga kababayan, patunay
na sila'y kinikilala bilang top performing mayors sa NCR at number 4, mga kababayan. Okay. So, balik tayo kay Vic Rodriguez. Supalpal po, mga kababayan. Kasi puro naman talaga pang sariling kapakanan to si Vic Rodriguez. Sa totoo lang, mga kababayan. Ano ba natulong na ni Vic Rodriguez? Sige nga, mga kababayan. Ano ba naitulong sa inyo? Meron na ba nagawa si Vic Rodriguez? Wala. Simula umpisa hanggang ngayon, puro paninira lang sa presidente. Puro hair follicle test. Paulit-ulit na lang yan. Puro drug test. Paulit-ulit na lang yan. Mahina ang presidente. Ngayon, sabi niya, ikaw ang mahina. Ikaw ang mahinang nilalang. At kung naniniwala ka sa pinagsasabi mo, bakit ka nagtrabaho kay presidente? Diba? Doon pa lang, supalpal ka na eh. Wala ka palang bilib kay presidente. Ba't nagtrabaho ka? Anong ginawa mo? Ang ganyan lang? Ang choppy ka lang? Nang bulsa ka lang? Tapos ngayong naalis ka, dahil sa mga ginagawa mong katarantaduhan sa gobyerno, eto babanat ka. Ngayon, ito, bumabalik sa'yo. Isa kang mahinang nilalang, Mr. Vic Rodriguez, ayon kay Presidente Bongbong Marcos. Di ba? Okay, so yun lang muna ang ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Tawid sa mga balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.